And tayo bilang church, bilang mga mananampalataya, ano po ba ang ginagawa natin? Yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, the time has come. Ito po ang katotohanan. This is the reality of our Christian life na everyone, sa pagbabalik ng ating Panginoon, lahat po tayo haharap sa Kanya. And we are all held accountable to kung ano yung mga bagay na ipinagkatiwala niya sa atin. Amen? Kung atin pong iisipin, malakas pa ako, may talent pa ako, meron pa akong gifts, mayaman pa ako. But this is the reality. Sabi doon, He called together His servants and them, He called together His servant and gave them money, invest for Him while He was gone. Sa NIV nga po, balik po tayo, pasensya na. Magkakaiba ng ano. Meron po kasing word doon na sa NIV is nakalagay doon, sabi doon, who called His servant and entrusted. This is the reality of our Christian life. Na anuman kalakasan meron ako, anuman oras na meron ako, anumang talent, anumang time, resources, kayamanan, this is the reality na kung anuman meron ka ngayon, kapatid, iyan lahat ay belongs to God. Wala tayong pag-aari. Lahat ng iyan ay pinagkatiwala lang sa atin. Wala tayong ipagmamalaki. Kung ating babasahin ng Job 1:21, sabi doon, always be humble. God gives and God takes. Kung ating bubuksan. Hubad akong dumating sa mundo. Ayan po. Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave and the Lord has taken away. Wala tayong ipagmamalaki sa Panginoon. Amen? Sige po, basahin po natin yung next verse. Thank you, Lord. 15. To one He gave 5 talents of money, to another 2 talents, and another 1 talent, each according to his ability. Alam niyo po yung talents na pinag-uusapan dito, kung ating pong bubuksan yung Biblia sa ibang translation, nabasa ko po sa Amplified Bible, yung 1 talent, yung talent po kasi na pinag-uusapan dito, hindi yung talent natin. Kung magaling kang kumanta, magaling kang mag-worship, magaling kang mag-preach, magaling kang magsalita rito sa harapan, magaling kang magsayaw, hindi po yun yung pinag-uusapan natin dito. Ang sinasabi po rito is currency, pera, or money, yung mga things na pag-aari natin. Sabi dito, pwede po bang pakibaba? Baba po. 15. 15 pa lang po tayo. Yon, to another He gave 5 talents of money, to another 2 talents, and to another 1 talent. Ang pinag-uusapan po rin natin dito, hindi po yung kakayanan ng Panginoon na nagbigay. Dahil alam natin na ang Diyos ay unlimited. Omnipotent ang ating Panginoon. All-powerful. Lahat kaya niyang ibigay sa atin. Amen? Ba't parang napakatahimik po natin? Amen? Ang Diyos natin kayang ibigay lahat sa atin. Walang imposible sa Kanya. Amen? Ang issue po na pinag-uusapan natin dito, sabi dito, each according to His ability. Ang pinag-uusapan po natin dito, hindi yung kakayaan ng Panginoon. Kung gaano kalaki yung kaya niyang ibigay sa iyo, kung gaano kaliit, kung hindi po yung kakayanan ng tumanggap ng kanyang natanggap. This is the ability of the recipient to receive what he received. Kung ano yung kakayahan. Sabi nga doon, according to his ability. Then, he went on his journey. 16. Amen? Nakakasunod po ba tayo? Amen? Sabi po doon, the man who had received the 5 talents went at once and put his money to work and gained 5 more. 17. So also the one with 2 talents gained 2 more. Yung isang servants na binigyan ng 5, ininvest niya yung 5, he gained 5 more. Tumubo ng 100%. Yung isang binigyan ng 2, he invest
Tumubo ng dalawa, naging 100% ang interest. Different quantity, pero same manners, parehas nilang ininvest. Amen? Bilang mga katiwala ng Diyos, hopefully and praying na tayo ay mag-invest din. Amen? Ano man talent, ano man meron tayo, i-share natin ito sa community, sa congregation. Sabi sa 18, but the man who had received the 1 talent went up. Yung isang binigyan na isa, umalis. Sabi doon, dug a hole, naghukay in the grounds, sa lupa, and hid his master's money. Itinago niya yung isang pinagkatiwala sa kanya. Amen? After a long time, Matthew 19, ito na po, after a long time, the masters of those servants returned and settle accounts with them. Amen po ba? This is the reality of our Christianity. Has a responsibility na that time has come. Lahat tayo ay haharap isa-isa. And hasabihin sa atin ng Panginoon, Kuya Jerry, saan mo ba ginamit ang talent mo? Saan mo ba ginamit yung oras mo? Saan mo ba ginamit yung gifts mo? Saan mo ba ginamit yung resources mo? Amen po ba? Parang napakatahimik po natin. Palakpakan nga po natin ang buhay ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen. That is the reality of our Christian life. Na ano man ang sitwasyon mo, ano man ang kinalalagyan mo, mayaman ka man, yan man ang sitwasyon mo ngayon, tayo ay haharap sa ating Panginoon someday. Amen? Di ba dapat mas excited tayo na humarap sa ating Panginoon? Alam niyo po ang pangako ng Panginoon sa atin, ipaghahanda niya tayo ng mansyon sa kaharian. Pero mas naisip ko, mas nakaka-excite pala na makaharap ko yung Panginoon ng face-to-face. And we put our crown, the crown to our God and worship Him. Amen? Amen. Hindi ko po alam kung anong meron dito, but nakakatiyo po ng lalamunan talaga. Hindi ko po alam kung nararanasan ng iba ito. Pero sa praise God, meron po tayong tubig. Salamat sa Panginoon. 20 na po tayo. Sa 20. Bigyan lang po natin ng points dito. The man who had received the 5 talents brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 talents. See, I have gained 5 more. Alam niyo po yung talents, nakalimutan ko ipaliwanag. Yung talents po rito na pinag-uusapan, doon sa Amplified Bible, sa Amplified Bible po, kung atin po titingnan, may nakalagay po kasi doon, yung 1 talent is equivalent of $5,000 noong panahon po nila. Kung yun po ay kukompute natin, hindi ko po alam ang dollars ngayon kasi matagal na akong hindi nakakita ng dollars eh. Pero kung i-compute natin sa 50, is almost 250 million. Tama po ba katay? Yung magagaling sa math? Or 250,000? 200 whatever, pero malaking pera pa rin po. Huge amount of money. Ang pinagkatiwala po rito, sa 20 po muna tayo. Pinagkatiwala po rito is 5 talents sa isa. The man who had received the 5 talents brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 talents. See, I have gained 5 more. Basahin na po natin hanggang 23. Sige po, 21. Sabi ng master dito, his master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. 22, the man with the 2 talents also came. Master, he said, you entrusted me with 2 talents. See, I have gained but 2 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Dito po muna tayo. Naintindihan niyo po ba yung words ko? Hindi po ba parang ano? Okay naman po? Amen? Sige po, balik po tayo sa 20. Sa NLT po. Sa NLT. New Living Translation. Sa 20 po. Amen. The servant to whom he had entrusted the 5 bags of gold said, Sir, you gave me 5 bags of gold to invest and I have doubled the amount. Kung atin po susuriin dito sa 20 and 22, yung binigyan ng 5,
ng bag of gold, talents, yung dalawa na binigyan ng dalawa, kung atin pong i-observe, ipinresent po nila sa Panginoon. Sabi doon, the master ay babalik, ang Panginoon natin ay babalik at haharap tayong isa-isa. Magsusulit po tayo. Kung paano po nakita ko rito sa dalawang servants na binigyan ng 5, na binigyan ng 2, and ininvest nila yung kanilang mga bagay na pinagkatiwala sa kanila, how confident, so confident po na ipinresent nila sa ating Panginoon yung talents na ipinagkaloob sa kanila. And kung ito po i-apply natin sa ating mga sarili, hopefully and pray, the time has come na pag humarap tayo sa Panginoon, number 1 points po na aking natutunan dito, sasabihin ba sa iyo ng Panginoon, your faithfulness must be well done. Sabi niya doon, di ba? Well done, my good and faithful servant. Amen? Amen po ba? Amen. Faithfulness must be well done. Ito po ang katotohanan na ano man yung narating natin sa buhay, ano man yung mga bagay na meron tayo, ano man yung mga pinagkatiwala sa atin ngayon. Sabi ng Panginoon, your faithfulness must be well done. And we present ourselves to God. We do our best to present to God. Kung ating pong babasahin doon, sa translation ko po kasi nakalagay doon, the master was full of praise. Dahil sa pagbalik nila sa bagay na pinagkatiwala sa kanila, sabi ng Panginoon, the master was full of praise. Kagaya po natin, ano man yung pinagkatiwala sa atin, time has come, sasabihin sa atin ng Panginoon, your faithfulness must be well done. And the master, our Lord, must be full of praise. Nasa kanya, sa kanya ang kalulhatian. Amen. Wala po tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating mga buhay. And number 2, sasabihin ba sa atin ng Panginoon, your faithfulness must start with a few things. Kung babalikan po natin yung passage natin sa 20, pakibosan niya po. Wait lang po. Pwede po ba sa NIV? Sa 21 po, pakitaas po. Sabi po dito sa 21 and 23, halos the same ang sinabi ng Panginoon. Parehas po yung ginawa kasi yung pinagkatiwalaan ng 5 at pinagkatiwalaan ng 2. Parehas na lang ininvest. And his master replied, well done, good and faithful servant. And the time has come na tayo pag humarap sa Panginoon, we must start in a few things. Sabi dito, you have been faithful with a few things. Alam niyo po, bilang Kristiyano, kung matututunan po natin na maging grateful, contented, thankful, ano man yung narating natin, ano man yung pinagagawa sa atin ng Panginoon, maaaring ito pa lang yung kaya natin gawin. Your faithfulness must start with a few things. Kung tinawag kang manalangin dito, grab the opportunity. Why not? Amen? Maaaring hindi tayo magaling sa Hebrew. But that the time has come, we will rewarded by our God. Little by little. Hindi naman kailangan kasing galing tayo ni Tatay Bemboy, kasing galing tayo ni Tatay Chody, ni Tatay Bing. Amen po? Be a faithful servant. Sumunod po tayo kung ano yung mga gustong ipagawa sa atin. Amen? Sige po, sabihin mo sa iyong kapatid. Be a faithful servant. Next time, ikaw naman sa harapan ang mag-share. This is your testimony. Alam niyo po, mayroon po akong testimony. Inom lang po ako tubig. Alam niyo po, nakita ko po rito na masasabi ng Panginoon, you must be a faithful servant. Your faithfulness must be well done. And your faithfulness must start with a few things. Alam niyo po, naalala ko po kasi ako po ay, nung si Dayan po is mga kinder,
Mga around kinder pa lang, si Dayan, yung anak ko. Mga around 5 or 6 years old pa lang yata. Kami ni Cecil po nagtatrabaho parehas. Nung time po na yon, si mama ang nag-aalaga sa kanya. And then, dumating yung time, nagkasakit yung biyanan ko. Kinuha na siya ni Lord. Binigyan po ako ng idea ng Panginoon, wisdom, and knowledge na ako po ang mag-resign sa trabaho. And salamat sa Panginoon, nakakasama ko yung pamilya ko. Ang nangyari nga lang po doon, ako po yung naging katiwala sa bahay. Ako yung tagaluto, tagalaba, tagaplantya, tagalinis ng pinggan. In short, ako po ay tigasin. Iyan po ay naranasan ko. Kaya praise God, praise be to God. And patuloy lang po akong nag-church, kami ni Cecil. Si Dayan po kasi is kinder, so bilang tatay, obligasyon ko pong hihatid sundo siya. Ang kinder po kasi, 2 hours a day, 5 days a week, 2 years. Kinder 1, kinder 2, nung panahon niya. So 2 years ko pong ginagawa yon. After a long time po, nakita ng Panginoon, Jerry, you are a faithful servant. I will bless you. Sabi niya sa akin, binigyan niya ako ng 5 estudyante na service po. Ang ano ko po kasi nung tricycle eh. Ang service ko po tricycle. Nung una pa nga po, pag may nagtatanong po sa akin na kapatid, Kuya Jerry, ano po ba trabaho mo? Sa totoo lang po, pag may nagtatanong po sa akin ganun, nahihiya po akong sabihin, tricycle driver lang po ako eh. Alam niyo po kung paano ko po nakita yung dalawang servant dito, how confident. Di po ba pwedeng sabihin natin tricycle driver ako? Tricycle driver po ako. Janitor po ako eh. Grab driver po ako. Tindera po ako sa Mercury Drug. Amen? Be confident for what God has given to us. Maliit man to o malaki. Amen? And be a faithful servant. And then after a long time, yun nga po, nakita ng Panginoon, Jerry, kaya mo palang i-handle yung 5 estudyante eh. Dinoble niya yung portion ng estudyante, tay. Kapatid, ginawa niyang 15 students po. Tricycle po ang dala ko. Hindi po van. Ganun po kabuti ang Diyos. Kung i-compare po natin dito sa 2 faithful servants, dinoble their proportion according to their ability. Alam ng Diyos, kaya ko, yung 15, dinagdagan pa po niya yun. Ginawa niyang 24 students. Salamat sa Panginoon kasi na-enjoy po namin si Dayan. May maraming nakakalaro mga bata. Yun, ako rin, nakakalaro rin yung mga bata, kaya nagiging isip bata rin po ako minsan. Kaya, praise be to God. Amen? And after a long time, nakita ng Panginoon, nakita niya na kaya kong i-handle yung 24 students. Pero bilang isang human, medyo nakakapagod po tayo, kapatid, kasi siyempre 24, ang sakay ng tricycle, 4 lang eh. Hindi pwede magsakay ng 10 o 24. So ilang balik yun? Mga 5 balik ko yun bago ano. Alam niyo po, binayaan ako ni Lord ng isa pang tricycle. Binayaan niya po ako ng isang tricycle. Pag naalala ko po, naiiyak po ako tayo. Kapatid, kasi yung isang tricycle ko, ginawa niyang 2. Paigsiin ko na lang po. Yung 2 po, ginawa niyang 7. After a long time. 7 tricycle. And ito po ang kabutihan ng Panginoon. After a long time, hindi ko na in-account. Basta ang alam ko lang, magtiwala sa ating Panginoon. Huwag sa sarili kong kakayanan. Dahil sabi ng Panginoon, di ba? Amen. Purihin ng Panginoon sa buhay ng salita niya. Sabi ng Panginoon, huwag tayo magtiwala sa sarili nating kakayanan. Sa Kanya tayo magtiwala. Kung ating babasahin yung Proverbs 3, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Sabi doon, in all your ways, acknowledge Him. Ano man yung ginagawa mo, kay Lord ka magpasalamat. And He will make your path straight. Amen? Makikita po natin yung sa Proverbs 3, 5, 6. Alam niyo po, alam ni Lord yung mga pangangailangan natin. After a long time, hindi ko po may paliwanag, pero yung tricycle po na 7, almost naging 24 tricycle. Witness po nila Tatay Bembo yan, nila Tatay Bing. Sobrang thankful po ako. Alam niya yung pangangailangan natin, kapatid. Huwag kang mag-worry kung ngayon, yan lang meron ka. Sabi doon, di ba, your faithfulness must start with a few things. Pwede tayo mag-start kung ano yung meron tayo. Huwag mong tingnan yung 5 na binigyan ng 5. Be contented for what God gave you.
kung ano yung pinagkaloob sa atin, maging kontento tayo. Maaring someday, it will be rewarded. Number 3, your faithfulness. Sasabihin ng Panginoon, your faithfulness will be rewarded. Number 3, sa key points na natutunan ko rito. Hayaan natin yung Diyos. Be a faithful servant and let God do the promotion. Alam niyo po, ang kabutihan ng Panginoon, si Dayan po, nung time po na si Dayan ay college, first year college, or first sem, naging second sem, sabi ko sa kanya, Nak, okay lang ba na, na installment natin yung tuition fee mo? Napakabuti ng Panginoon. Mabait po yung anak ko, sobrang thankful po ako sa Panginoon. Sa buhay ng pamilya ko. Talagang overflowing po yung blessing ni Lord. And kunin ko po yung opportunity nito. Gusto ko po yung congratulate si Dayan kasi gagraduate po siya this August, this year. Thank God. And isang napakabuting testimony ko po. Alam niyo po, mula first year hanggang fourth year, never po ako nagbayad ng installment. Sa Kanya lang po tayo magtiwala. Walang imposible sa Diyos. Amen? One testimony ko pa po. Si Dayan po kasi nung Wednesday, last Wednesday, before po siya gumraduate, may Wednesday prayer time pag Wednesday tayo. Nung dumating, hindi po ako nakaka-join dun kasi nagdadrive po ako sa gabi. Dumating po kami mga 9. And nakita ko po na si Dayan is sumiiyak. May kausap siya. Si Tatay Bembo yung kausap niya. And thankful to be God na bilang tatay, siyempre, mararamdaman mo, nakita mo umiiyak yung anak mo. Siyempre, masasaktan po. Pero hindi ko pinapakita sa kanya. Masakit po para sa akin bilang isang ama, nakita ko na umiiyak yung anak ko. And nagkaroon ako ng idea, sabi ko, siguro, yun ang iniisip niya na magpe-fail siya, nag-overthink siya, magpe-fail siya, and praise be to God, na habang pinagpe-pray siya ni Tatay Bemboy, pinagpray ni Tatay, kung aking maalala, pinagpe-pray niya yung mga professor ni Dayan na our God give them a humble heart. Eh, yun nga po. And then si Dayan, pinagpray niya na we have to move on kung ano yung kakaharapin natin. Dapat matutunan nating mag-move on. Hindi naman pag bumagsak ka or pag nadapa ka, hindi ka na ba tatayo? Amen po ba? Pag tayo po ba, binigyan ng pagsubok ng Diyos, hindi na tayo tatayo? Ang Diyos kasama natin. Saan man tayo magpunta? Wala tayong hindi magagawa. Favorite verse, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthening me. Amen? Praise God. Alam niyo po, nung habang naglalakad ako after mga ilang araw, naglalakad kasi ako sa mall, tapos nagbasa ako ng, may group chat kasi kami. Alam niyo po, nabasa ko nakapasa si Dayan. So, she is the one nag-graduate. Alam niyo po, napatalon ako sa mall at napasigaw ako, Lord, amen, thank you, hallelujah. Nasa mall po ako, nakalimutan ko, akala ko nasa bahay ako. Kulang na lang po, lumuhod ako sa mall. At pagtingin ko sa kapaligiran ko, ang dami nakatingin sa akin. Napatabi na lang po ako doon sa isang tindahan, bumili akong tubig. Kuya, ang saya mo ah. Sabi sa akin nung isang tindera ng tubig. Kapatid, napakabuti ng Diyos, sabi ko sa kanya, sa buhay natin. Ganun pala ang pakiramdam ng isang anak mo, na-overcome niya yung fear, na-overcome niya yung takot. No? Napakabuti ng Panginoon. Muna ang tubig. Amen? Naniniwala po ba kayo? Napakabuti ng Panginoon? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sabi doon, in times, alam niyo po itong binasa natin, sa totoo lang po, this is pointing at the end times. This is the reality of our Christian life. Ang oras ay darating, walang nakakaalam, no one knows kung kailan babalik ang ating Panginoon. But this is the reality. Bilang tayo mga Kristiyano nananampalataya, kaya patuloy na ang Diyos gusto manampalataya tayo, yun ang paulit-ulit na tinuturo sa atin. The time has come, haharap tayo sa Panginoon. Ano man yung oras mo ngayon, ano man yung ability mo ngayon, ano man yung pinagkatiwala niya sa iyo ngayon, ipagsusulit natin yan sa ating Panginoon.
Hindi yan sa ang judgment ng Lord, hindi yan sa lakas ng pag-i-amen natin, sa lakas ng pag-worship natin. Hindi yan sa kung ano'y meron ka. Be a faithful servant. Maging tapat tayong katiwala. Saan man tayo naroon, ano man yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, nakikita niya kung ano yung mga ginagawa natin sa labas. Hindi lang dito. Amen? Amen. Natahimik na naman po tayo. Hindi ko po alam kung inaanto kayo o inaanto kayo eh. Actually ako po nagising po ako alas 4. Nagagalit na yung asawa ko pag nagigising akong ganong oras. Ginising ako ni Lord, talagang nag-pray ako habang nakahiga. Ang aga mo naman nagising. Hindi ko po alam kung ina talaga yung nature ng pag nagkakaedad. Ewan ko po, sabi nila, kasabihan nila, pag nagkakaedad daw, pag namatanda, umiksi ang tulog. Pero sa totoo lang po, ako po, hindi po ganun ang nature ko eh. Alam po ni Cecil yan, lagi po akong tulog. Lagi po ako inaantok. Amen? Meron po ba tayong natutunan? Meron po ba tayong natutunan sa ating mga nabasa? The time has come, babalik ang Panginoon, yung dalawang servant na pinagkaloob niya, humarap sa kanya, and ganun din po tayo. Sasabihin ba sa atin ng Panginoon, your faithfulness must be well done? Your faithfulness must start with a few things. And your faithfulness will be rewarded. Amen? Ang application ko po dito, gawin lang po natin kung ano yung pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Maaaring yan lang muna yung kaya ko, ito mo lang muna yung kaya ko. Alam ng Diyos yung kakayanan natin. Kaya nga yung pagbibigay niya ron, hindi pare-parehas eh. Kasi sabi doon, according to their ability. Alam ng Diyos yung kakayanan natin eh. Hindi niya tayo bibigyan na hindi natin kayang i-overcome. Nabasa ko nga sa isang post dati, sabi niya doon, hindi to para condemnation. No? May nabasa po akong post, sabi niya, hindi ko alam kung ito ba pagsubok lang or pagsuko, may nagsasumasagot. Mukhang isa yun ah. Di ba? Sabi ng isang kapatid, faith lang. Faith is the cure. Jesus is the answer. Amen? Kung may pagsubok po tayo, lahat po tayo rito may pagsubok sa buhay. Lahat po tayo rito may problema. Pero hindi ibig sabihin nun, susuko po tayo. Have faith in God. Amen? Sabi ng Bible, consider pure joy of many trials. Di ba? Sa James, kung ating babasahin yung James. Kaya faith lang, kapatid. Amen? Whew. Medyo po rito kasi medyo mainit po. Hindi ko alam kung sa ilaw or ano. Pero salamat sa Panginoon. Medyo natitiyo po talaga yung lalamunan ko. Salamat sa Panginoon. And obserbahan po natin yung pangatlong servant. Bakit po kaya niya ibinaon yung talent niya? Pwede po ba natin buksan kuya yung passage natin sa 24? 24? May natutunan po ba tayo? Meron po ba tayong, amen, natutunan, amen? Sabi po rito, sa 24, hindi. Bakit po kung tayo po ay nandito sa pagkakataon na tayo yung pangatlong servant, maaaring mapatanong tayo bakit kaya niya ibinaon? Bakit kaya niya hindi ininvest yung pera? Amen? Maaaring sabihin natin, siya ay tamad or siya ay ganito. Ang nakita ko pong isang dahilan niya rito, comparison. Bakit po? Pwede po ba natin balikan yung 14 sa New Living Translation? Sa New Living Translation po, balikan nga po natin yung 14. Bakit po kaya comparison? Sa 14, babalik na naman po tayo dito sa topic ng comparison. Amen? Sabi po rito, again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going on a trip. He called together his servant. Nabasa po natin. Ang Panginoon umalis, pero bago siya umalis, tinawag niya yung kanyang mga servants together. Amen? Tinawag po niya sama-sama, sabay-sabay. Hindi po niya tinawag isa-isa. Amen po? Kung atin pong i-observe, for example, tinawag tayo ng Panginoon, Kuya Junji,
Alis ako, pagkakatiwalaan kita ng 5 bags of gold. Kung isipin natin, sa napakalaking amount ng pera, napakalaking pera yun, 5 bags of gold, hindi natin kayang buhatin yun, mabigat. Ikaw, kuya, dami, pagkakatiwalaan kita ng 2. Sabi ng Panginoon. Kung atin pong isusuriin, sabay-sabay tayong pinatawag, kung ako yung pangatlo, sabihin sa akin, Kuya Jerry, pagkatiwalaan kita ng 1. Kung ako po yung 1, mapapaisip ako. Pare-pareho tayong servants, maaaring mas lamang kayo sa itsura, pero we are all servants. Alam niyo po, yung comparison, tayo po bilang mga Kristiyano, alam ko po, masaya naman po tayo kung anong meron tayo. Amen po? Kung anong meron tayo, masaya po tayo. Amen? Kung hindi po natin ito ikukumpara sa iba. Alam niyo na experience ko minsan, sa isip ko lang po, pero hindi ko naman nasabi kay Cecil. Minsan kasi kumakain kami sa isang restaurant. Habang naka-order na kami ng pagkain, nakita ko yung kabila, parang naisip ko, parang mas masarap yung pagkain nila kaysa sa pagkain ko. Alam niyo po yun? Hindi po ba pwedeng, Lord, salamat kasi nandito na yung pagkain ko? Bakit kailangan ko bang, yan yung pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon eh. Amen po ba? Hindi natin kailangan i-compare kung ano yung meron tayo, kung ano yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen? Be grateful and be contented and be thankful. Kung sasabihin ko sa sarili ko, 1 nga lang yun sa akin, ikaw yung 5, ikaw na lang yung magbigay. Ikaw yung 2, ikaw na lang mag-invest. Yung 1 ko, kung i-invest ko, wala nang matitira. Alam niyo po, minsan, in reality, sa totoo lang, kung ano man yung rason neto, ng isang binigyan ng 1, maaari po ba natin maging rason nito? And sana, wag naman. Kaya nga po yung pananampalataya natin, di ba? Yung sa umpisa pa lang, pilit na ibinabaon sa atin. Amen po ba? Kasi kung may Diyos ka sa puso mo, hindi ka magkukumpara. Kung kontento ka sa meron kang 1, matututo kang magpasalamat. Kasi kung ipiling mo, lagi ka na lang 1, ako na nga yung 1, ikaw na lang maglibre. Paano mo matututunan magpasalamat sa Panginoon kung hindi ka nga kontento kung ano meron ka? Alam niyo po ba yung biyaya ng Panginoon? Grace of God? Naalala ko na topic natin tayo, grace. If I remember, sabi po doon, na meaning ng grace, it is undeserved favor. Gift from God. Kung isipin po natin, napakabuti ng Diyos. Pinagkatiwalaan ako ng 1. Di ba dapat mas deserve ko nga? Wala. Ganun kabuti ang Diyos kasi pinagkatiwalaan niya ako ng 1. Amen? Don't compare. Amen? Amen po. Palakpakan nga po natin ang buhay ng Panginoon para mawala po yung parang inaantok po kasi. Amen? Number 2 po, nakita ko pong dahilan dito is fear. Balikan po natin yung 26 at 25. Fear. Bakit po fear? Nakasulat na pala. 3 reasons why he hides the master's money. Salamat po sa Panginoon sa buhay ng anak ko kasi siya po yung gumawa ng outline ko. Mahina po ako sa technology. Sa 24 po, balikan po natin. Sabi po doon, basahin po natin ulit. Then the servant with the 1 bag of gold came and said, Sir, I know you are a hard man. Harvesting crops you didn't plant and gathering crops you didn't cultivate. 25, I was afraid I would lose your money. So I hid it in the earth and here it is. Ano po yung rason niya? Kung atin pong isipin, bakit po fear? Bakit po kaya takot? Sabi po ng 24, basahin po natin, I knew you were a hard man. You are a hard man. Alam niyo po, tayo bilang mga Kristiyano, sabi niyo doon, di ba? I know you are a hard man. Alam ko, masungit ka eh. Alam ko, mahigpit ka. Kung tayo po ba mag-a-apply ng trabaho, di ba dapat ipakita natin yung best natin? Amen? Okay lang, janitor lang muna yung a-applyan ko kasi ito yung pinagkatiwala sa akin ni Lord eh. Amen?
Pero the time has come. Pag nakita ng Diyos na tapat ka sa trabaho mo, ipopromote ka niya. Pwede po ba akong mag-apply ka agad sa inyo ng manager? Sa isang company? It depends siguro sa pinag-aralan natin. Or it depends sa background natin. Pero be contented for what you have. Huwag po tayong mag-overthink. Alam niyo po bakit fear ang naranasan niya? Kasi yun ang iniisip niya doon sa Panginoon eh. Yun ang iniisip niya. Lord, I know you are a hard man. Sa isip lang niya yun. Pero ang Panginoon natin, hindi mahal tayo ng Diyos. Naiintindihan po natin? Hindi ibig sabihin na meron kang problema ngayon, hindi ka na mahal ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, kaya kanya binibigyan ng problema. At alam ng Diyos, kaya mong malampasan yan. Testimony ko po yan, napakarami kong dalampasan na pagsubok. Kung mapapansin niyo po, iisa po ang aking kamay. Hindi po ako inborn. Hindi po ako inborn. Ako po ay na-aksidente sa isang pabrika. 19 years old po ako nang na-aksidente ako. First job. And tayo bilang tao, i-share ko lang po, 18 years old ka, na buo, kompleto. Biglang mawawala ka ng kamay. Imagine niyo po kung paano kayo kikilos. Imagine niyo po, talagang nandun yung halo-halo talagang mararamdaman mo. Depression, anxiety. But I thank God, nandito ako, nakatayo sa harapan nyo. Amen? Pasalamat tayo sa Panginoon kasi nandito tayo lahat. Naglilingkod sa Kanya. Amen? Be thankful and be grateful in everything. Alam niyo po yung message sa atin, yung different objective of fear and faith. Kung atin pong maaalala, si Kuya Alvin, kabisado na to, different objective of fear and faith, Kuya Alvin. Dahil sa'yo ko po na rin, Tatay Bemboy, and then sa'yo rin. Ang fear po, that is the ability of the enemy to harm you. Kagaya niya, fear ang nasa isip niya, takot ang natanim sa kanya, itinago niya yung pinagkatiwala sa kanya. Hindi niya ginamit sa tama yung pinagkatiwala sa kanya. Amen? Bag of gold, bag of silver, talent. Currency, yung pinagkatiwala sa kanya, ano ginawa niya? Ibinaon niya. Hindi niya ginamit sa tama. Siguro po kung buto yun, itinanim niya, tumubo, tama po yung ginawa niya. Amen? Kasi takot yung natanim sa kanya, itinago niya, hindi niya ginamit sa tama. Pero kung faith, sabi ng Panginoon, yung meaning ng faith, that is the ability of our God to protect you, to prosper you, to give you everything. Kung pananampalataya yung idatanim natin sa puso natin, yung takot, tanggalin natin. Normal lang na may maramdaman tayong kaba. We are human. Huwag tayong manatili sa kaba. Nakakatakot din po yung hindi ka na kinakabahan. Patay ka na nun. Pero mas nakakatakot po na hindi natin magawa yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Amen? So, we must start kung ano yung meron tayo, maging faithful tayo sa ating Panginoon, maging grateful tayo for what we have. Huwag po tayo magkumpara. Tanggalin natin yung fear and have faith in God. Amen? And isa pa po, nakita kong isang dahilan dito. Paki-open nga po yung reason kung bakit nakalagay po dyan parang lazy. Pero nakita ko pong dahilan dito, negligence. Ano tawag doon? Parang binaliwala. Sa English? Negligence, sorry. Laziness. Kung bubuksan po natin yung Biblia, balikan po natin yung Biblia. Sa 26. 26 po. But the master replied, "You wicked and lazy servant. You think I am a hard man?" Sabi niya, you think. Sa isip mo lang yun, I am a hard man. Do you harvesting crops I didn't plant and gathering crops I didn't cultivate? Well, you should at least have put my money into the bank so I could have some interest. Sana kung
binangko mo sana yung pera, sana tumubo pa. Pero sabi doon sa 26, balikan po natin, 26, sabi doon, the master replied, you are wicked. Tayo po bilang Kristiyano, wicked po, pag sinabing wicked sa Tagalog, masama. Masama po, i-search ko lang, wicked, masama. Pag sinabing lazy, tamad. Sabihin mo sa iyong kapatid, wala dito niyan. Sige po, sabihin niyo sa inyong katabi, wala dito niyan. Sabi doon, the master replied, you wicked and lazy servant. Pero sa totoo lang po, alam niyo po kung bakit siya naging tamad? Binaliwala po niya. Sa totoo lang, binaliwala niya yung pinagkatiwala sa kanya. Tinawag kitang manalangin, ayaw mong manalangin. No condemnation po. Tinawag kitang mag-pray, ayaw mong mag-pray. Alam niyo po, bilang Kristiyano, huwag po tayo mag-overthink. Sabi nga dyan, you think I'm a hard man. Ang Panginoon natin ay mapagpala. Pagpapalain niya tayo. Huwag nating baliwalain yung mga bagay na meron tayo. Alam mo kapatid, maaaring binigyan ka ng oras ng Panginoon. Alam mo kung bakit? May purpose yan eh. Yung time natin, may purpose yan. Mayaman ka ngayon, may resources ka. Kapatid, may purpose ang Diyos dyan. May talent ka ngayon, meron kang gifts. We have different gifts according to the Bible. Amen? Kung babasahin natin yung Romans 12:6, pwede po nga natin buksan. Naniniwala po ba kayo lahat tayo is may talent, may gifts? Makikita po natin sa Bible, sa Romans 12:6 onwards. Sabi, basahin lang po muna natin to. Na lahat, sabi po rito, by the grace of God, God has given each of us the ability to do certain things well. Lahat po tayo ay binigyan ng Panginoon by His grace ng gifts. Specific, isa-isa. So if God has given you the ability to prophesy, speak out when you have faith that God is speaking through you. If your gift is that of serving others, serve them well. If you are a teacher, kagaya ng mga teacher, do a good job of teaching. If your gift is to encourage others, do it. If you have money, kagaya na sinabi ko kanina, share it generously. If God has given your leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have a gift for showing kindness to others, do it gladly. Amen po ba? Kaya kung ano man yung time mo, kung ano man yung ability mo, kung ano man yung oras mo, kung ano man yung resources, kung ano man yung talents, gift, lahat yan may potential. May purpose yan, kapatid. Amen? Huwag po sana ating gayahin ito na baliwalain natin yung mga gifts, yung mga talents na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. For example, ito, yung katawan ko. Yung katawan ko po. Kung babaliwalain ko to, magagawa ko ba yung pinapagawa ng ating Panginoon? Hindi po, hindi ko siya magagawa. Kung tinawag ako ni Lord, kay Jerry, you have to speak. Gawin po natin, sumunod po tayo. Maaring hindi ako ganun kagaling sa Hebrew. Hindi ko kabisado yung buong Bible. But you have to practice. You have to exercise your faith. Alam po yan nila Cecil. Everyday po talaga. Salamat po sa Panginoon na ako'y nabibigyan ng pagkakataon na kagaya nito. Kasi napapractice ko po yung faith ko. I exercise my faith. Everyday po talaga akong nagbabasa ng Bible ngayon. Narinig ko kanina, kahit isang verse lang. Napakaraming oras. 24 hours a day. Kapatid. Amen? Maaring yung way ni Lord, hindi natin maunawaan. Hindi natin maintindihan minsan yung way ni Lord eh. Minsan nananalangin sa pananalangin na lang. Minsan nananalangin tayo ng trabaho. Sino pa walang trabaho rito? Taas ang kamay. Praise God, lahat tayo may trabaho. Amen? Purihin ng Panginoon, palakpakan natin ng Diyos. Lahat tayo may trabaho. Amen? Nananalangin ka ng trabaho. Alam niyo po, pag nag-a-apply ka ng trabaho, hindi ka naman bibigyan ng Diyos ng trabaho kaagad eh. Bibigyan ka ng job interview. Di ba sa nung araw, yung nakikita sa dyaryo, may job interview.
Pero kung iting job interview na pinakita sa'yo ng Diyos, babaliwalay mo, i-neglect mo yon. Sige, magpuyat ka ngayon, bukas may job interview ka. Na-late ka ng pasok. Hindi ka matatanggap. Nagpa-late ka eh. Simula pa lang, di mo na binigyan ng oras. Sabihin mo sa yung kapatid, do not neglect. Amen. Huwag natin baliwalain yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Minsan nananalangin tayo ng business. Ako talaga nananalangin po ako ng business. Pero praise God, wala pa rin. Meron ako maliit na business. Pero praise God, di ba tayo, minsan may panalangin tayong ganito, gusto natin magkaroon ng business. Ang tagal na panahon na. Ang way talaga ni Lord, minsan ang tagal mo na nanalangin, pero hindi pa rin dumarating. Way ni Lord yan para mapabuti ka, kapatid. Amen? Hindi mo alam, nung nanalangin pala, kinabukasan, binigyan ka na pala ni Lord ng idea. Nanalangin ka ng business, idea binigay sa'yo ni Lord. Binaliwala mo. Binaliwala mo yung idea. Kaya yung business hanggang ngayon, wala pa. Yung wisdom, binigyan ka ng vision, binigyan ka ng wisdom. Binaliwala mo. Huwag kang magtaka, bakit wala pa yung panalangin mo. Have faith in God. Be a faithful servant. Amen? Alam niyo po, meron pong preacher sa Amerika. Nagpipreach siya. Alam niyo po, tayong mga Pilipino, ayan, si Cecil, alam niya yan. Ako po, pag nasa bahay, ang dami ko nakikitang daga. Amen? Ano ba yan? Hulihin mo yung daga na yan. Pag nakakita kami ng daga maliit, naku po, nagtatakbuhan. Ewan ko, kulang na lang sumampa sa akin yung dalawang mag-ina ko. Ang liliit pa naman nila, hindi ko sila kaya, Lord. Sabi ko sa sarili ko, okay sana ko, ako yung tatalon sa kanila, tay. Medyo maliit ako eh. Amen po ba? Naranasan niyo po ba yun? Sino po ang hindi takot sa daga? Ay, praise God. Si Tatay Bem. Tay, maraming daga sa bahay. Pakihuli nga po. Minsan po, imbitahin ko kayo sa bahay. Tay, yung daga namin, minsan yung pusa, takot pa sa daga. Opo, nagulat nga po ako yung daga. Naglalakad siya, yung pusa, parang paatras siya. Di ba yung pusa, pag nakita ng daga, kinakain niya? Or gusto niyang katayin? Malaki po yung daga, tay. Sa totoo lang, hindi ko lang po na-picturean eh. Pero marami na rin po ako nahuli. Yun ang isip natin mga Pilipino eh. Si Tatay Bing po. Ewan ko, nandiyan pa ba si Tatay Bing? Sayang, kay Tatay Bing talaga to eh. Kasi ang dalas pong magpabili sa akin si Tatay Bing. Tatay Bing, hello po. Nagpapabili sa akin ng mousetrap lagi yan. Siguro ang dami niya ng daga na napatay. Sabi niya sa akin, talagang kailangan malipol natin yung lahat ng daga eh. Kasi pag naihian tayo nito, leptospirosis to eh. Tama po yun. Kung maiihian po tayo, siyempre, huwag natin lapitan. Meron pong isang preacher doon, nakakita po siya ng daga, isang Amerikano. Alam niyo po, habang minamasdan niya yung daga, ba't di ko kaya gawing mascot ito? Yung daga po, alam niyo, gawin natin mascot yung daga, gawin ko kaya mascot to. Alam niyo po, lumabas yung Mickey Mouse. Ako po, alam ni Cecil, mahilig ako sa Mickey Mouse na damit eh. Yung mga damit ko, may mga Mickey Mouse na karakter. Dahil sa daga, dahil sa Mickey Mouse, yumaman yung yung nakaisip nun. Binigyan siya ng idea ng Panginoon, binigyan siya ng wisdom, ng vision. Amen? Ito pa po, isang testimony, alam niyo po ako nung bata-bata ako, alam po ni Cecil yan. Ako po ay pinagdaanan ko to. Ako po ay naging isang lasinggero, I admit. Nung ako po ay binata, nung ako po ay dating ako. Pero iba na po tayo ngayon, si Kristo ay nasa atin, binago na po tayo ng Panginoon. Alam niyo po kami mga magkakaibigan noon, binata pa po ako noon, pag kami nakakakita ng bibe, or itik, or pato, ang gusto namin, katayan tay. Gusto namin pulutanin. Ganun po ang naranasan namin. Nung dati pong ako. Alam niyo po itong preacher na to, nakakita siya ng bibe, ng itik. Sabi niya, bakit hindi kaya binigyan siya ng idea ng Panginoon, ng wisdom, ng vision, ba't di kaya natin gawin itong Donald Duck? Donald Duck, kilala niyo si Donald Duck? Gustong-gusto ko pong makarating dito eh. Nagkaroon ng Disneyland. Pangarap ko po yan, makarating ng Disneyland. Donald Duck, dahil sa bibe, dahil sa daga, yumaman itong tao na to. Alam niyo po yon? Binibigyan tayo ng vision eh, idea ng ating Panginoon. Huwag nating i-neglect, huwag nating sayangin. O minsan nananalangin tayo ng patience. Ito po, lagi po nating nararanasan. Paising ko na lang po si Dayan. Minsan po sabi niya sa akin, Pa, nananalangin ka ng patience, di ba? Lord, pahabain mo yung pasensya ko. Sabi ng anak ko minsan sa akin, Pa, alam mo, meron kami exam, nagpagsakay ko ng jeep, napakabagal ng jeep.
Napakabagal daw ng jeep, sabi ng anak ko. Tapos akalain mo, sabi niya sa akin, nakuha pang magkarga ng gasolina. Nagkarga pa ng gasolina. Nanalangin ka ng patience eh. Di pa habain mo. Ay, siyempre, i-develop mo yung patience mo. Di ba? I-develop natin yung patience natin. Alam mo nang may exam ka, bakit hindi ka mag-adjust ng oras? Hindi po ito para sa anak ko. Narinig ko lang po ito sa kanya. This is the reality. Amen? Sa totoo lang, kung hindi nagkarga ng gasolina yun, lalo ka malilate. Di makakarating sa pupuntahan yun. Di po ba? Tama po ba? Amen po ba? Sino po inaantok dito? Sumigaw ng malakas na amen. Amen. Wala po. Amen. Ito pa, nananalangin ka ng patience. Alam niyo po, na-experience ko, DBBS, Daily Vacation Bible School, hopefully, Sana po, salamat sa Panginoon sa Daily Vacation Bible School. Nabigyan po ako ng pagkakataon na maging part nun. Talagang na-develop po yung patience namin doon. And hopefully, mapalo up namin yung mga bata na naturuan ng ating mga kapatid. And talaga pong nakita po nila yung experience namin. Pagsundo, paghatid ng bata. And talagang nakakamiss po sila Waku, sila Drake, si Conan. Pangalan pa lang, nakakamiss na talaga. Ang babait po ng mga bata. Sobrang thankful po ako. And hopefully, pinakamabait po. Yun yung isang batang nandun. Ay yung anak ni Kuya Xavier. Amen. Sige po. Ito, last but not the least. Sino walang girlfriend dito? Sino nanalangin ng girlfriend dito? Sino nanalangin ng asawa? Wala. Pero alam ko, meron dito. Alam mo kapatid, ang tagal-tagal na nating nanalangin ng girlfriend, ng asawa. Hindi mo alam kapatid, sasabihin mo, Lord, malapit na akong mawala sa kalendaryo. Ay hindi, sabihin natin, Lord, malapit na akong mawala sa bingo card. Bingo card, hanggang 75 yata yun eh. Hindi ako sure eh. Sabi doon, ito na po yung kauli-uli ng pag-asa ko, Lord. Bigyan mo na po ako ng girlfriend, baka dumating ka na, Lord. Hindi mo alam kapatid, ang tagal mo nang binigyan ng opportunity ng Panginoon. Ang tagal mo na nanalangin, binigyan ka na ng pagkakataon ni Lord. Alam mo, kapatid, yung girlfriend, pinapanalangin po yan, pero hindi po yan bumabagsak sa langit para magka-girlfriend ka. Si Cecil po, nung niligawan ko yan, masipag po ako maghatid at magsundo. Alam niya yan. Bulacan to Manila, Bulacan to Manila. Ganun po ang naging routine ko. Alam po ni Cecil, di ba Ma'am Cecil? Masipag po ako maghatid at magsundo. Masipag. Alam mo kapatid, hindi ka magkaka-girlfriend kung hindi ka masipag maghatid at magsundo. Amen? Sige po, sabihin mo sa kapatid, sa katabi mo. Work it out, gawin natin. Work it out natin itong mga patients na to. Sige po, reviewin lang po natin. Ito pong passage na ito is illustrate the kingdom of heaven sa ating mga buhay. The time has come, ang ating Panginoon. This is the reality of our Christianity. A Christianity has a responsibility. Lahat po tayo ay may responsibilidad. Ano man yung sitwasyon mo ngayon, and darating ang panahon, sasabihin sa iyo ng Panginoon, your faithfulness must be well done. And your faithfulness must start with what you have right now. And your faithfulness will be rewarded someday. Huwag po nating ikumpara kung ano meron tayo. Huwag po tayong matakot. Amen? Huwag po nating baliwalain kung ano yung meron ka ngayon, kapatid. That is the gift from God. Have faith. Have faith in God. Sabihin mo sa katabi mo, have faith in God and be a faithful servant. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Abba, Father. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa araw na ito, sa iyong mga salita na aming narinig, Panginoon. Continue to give us wisdom and knowledge, Panginoon, na kami ay maging tapat mong katiwala, Lord God. Magpatuloy kami sa pananampalataya, Lord God, kagaya ni Abraham, kung paano siya sumunod, Lord God. Hindi siya nagreklamo. Kung paano mo siya tinawag, ialay ang kanyang anak. Abraham was credited as righteous. Ganun din po sa aming mga buhay, Lord God. And we practice, we exercise our faith. Panginoon, na matutunan namin, Lord God, that we are being grateful and contented and be thankful on what we have, Panginoon. Being a faithful servant, we believe and have faith, Lord God,
Not that the time has come, you will be rewarded ang aming mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin, Lord God. Lord, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. Hopefully, I pray, Panginoon, na ito po ay ma-apply namin sa aming mga buhay. Manatili kami sa aming mga pananampalataya, Lord God, and gamitin mo po ang bawat isa to advance the kingdom of God here on earth. Lord, maraming salamat po. Ito po ang samo namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng malakas na amen. Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Ayun po, maraming salamat kay Jerry. So, napagpala po bang lahat sa salita ng Diyos ngayong araw? Amen. Ako rin po Dahil, grabe, isa lang po yung nirap up ko yung natutunan ko sa in speaking kay Jerry to work out our faith as a servant of God. And whenever we do it, whenever we work, we do it well. And sabi niya dun sa second point ni Tatay, start with a few things or start with what you have, kung anong meron ka right now. So, and at the last, sabi, and you will be rewarded for your faithfulness. Ayun, thank you, Jesus. So, sa pagdako po natin sa pagkakaloob, let's do it well. Have our faith in God na sa pagkakaloob natin ngayon, God will fulfill our needs according to His riches and glory in Jesus Christ. Hallelujah. So, hindi kailangan napakalaki ng ibigay natin, but start with what we have nga. And you will be rewarded. The Lord will bless you. Sige po, tatawagan ko po yung mananalangin po para sa ating tithes and offering. Ate Grace. Sige po. Amen. Manalangin po tayo. Heavenly Father, we thank you for this day, Lord God. Maraming salamat po sa narinig naming salita mo, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami na maging faithful, Lord God, and become more generous, Lord, sa pagbibigay ng aming mga ikapo. Lord, i-bless niyo po ang lahat ng mga nagtatrabaho ngayon, Lord God, and i-bless niyo po lahat ng mga magbibigay ngayong araw na ito. Naway itong mga ikapo namin, Lord God, ay ma-extend pa po yung kingdom mo dito sa mundong ito, Lord God. Ito po ang aming samong dala. Sige po, for our announcement, ito po yung Shabbat reading natin for this week. Korah. Ayan. Korah. Ayan. In Numbers 16 to 18, 1 Samuel 11 to 12, and Jude 1, verses 3 to 23. So
further announcement, wala po tayo mamayang youth service, but inaanyayahan ko po ang iba na gustong sumali dahil meron po ulit tayong Bible School this year, 2026 to 2027. If gusto niyo po magpa-register and such, lapit lang po kala na ni Ana. Ayun. Ay, 2025 pala. Sorry. To 2026 pala. Ang advance, charot. So without further ado po, charot. Sige po, Tatay, let's have po for closing prayer. Sige po, praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Siguro pansin nyo, ibang suot ko ngayon. Kasi kami po ay magta-travel papuntang Masbate dahil graduation po ng ating Bible School. Yung Bible School po natin, 2 ang graduation. Isa sa Manila at isa po sa Masbate. And then, aside sa graduation, ay meron pong intensive training for the pastors. So, kasama po natin ngayon ang ating pong Hebrew teacher, si Kuya Chody, palakpan natin. At saka si Ate Alice. Sila po ang So, yung mga mag-aaral po ng ating Bible School, tandaan nyo na yung mukha na magpapahirap sa inyo. Hindi. So, salamat sa Lord. At kayo po ay encourage namin na sana kayo po ay makapag-aral sa Bible School po natin. Ito po ay every Tuesday and every Thursday po from 6 to 8 lang po ng gabi. Now, kung hindi po kayo makaka-attend ng on time dahil kayo po ay may trabaho, ito po ay recorded naman. So, you can watch later and you can study. Dahil 10 months lang po ito, 1,000 ang registration, 350 pesos a month ang tuition po. So, kayo po ay encouraged. Gusto po namin na kayo po ay magamit ng ating Panginoon. Si Kuya Jerry, katulad po sa kanya na nagpipreach. Si Ervin ay nagpipreach po. In fact, na-invite po siya sa isang malaking church. At si EG po ay nagpreach at magpipreach pa siya. At yung mga kasama po natin, marami pa pong magpipreach. So, kinakailangan po natin dahil hindi lang po ang mga nakikita nyo ang palagyan magtuturo, kundi tayo pong lahat ay gagamitin ng ating Panginoon. At ganoon din po, una, gusto po nating batiin si Dayan and congratulations dahil mag-graduate na po siya. Napo nyo, katulad ng sinishare po ni Kuya Jerry nung nakaraang Wednesday, she was crying dahil sabi niya, Tay, mukhang hindi ako makaka-graduate. Ang feeling niya, failed siya. Fail ka ba nun, nak? Yun ang feeling ata niya na babagsak siya. So we prayed and we asked for God's favor and praise God the following day or after a few days ay nag-shot siya, wow, praise God, siya po ay pasado na. Salamat sa Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At gusto ko rin po mag-share ng testimony pero hindi po kami nag-post. Yung pong aming pong anak si Patrick ay pumasa po sa board. Siya po ay architect na. Yung pong panganay na anak po namin. Alam po ninyo, gusto ko lang pong may share sa inyo, hindi naman po madali ang kanyang pinagdaanan. Una sa kanyang pag-aaral, hindi po madali kasi hindi naman niya natapos ng 5 years. At mahaba ang tindi po ng mga financial na kailangan dahil sinabihan sila ng kanilang professor na pagka kayo mag-aral ng architecture, hindi ito kurso ng mga mahirap. Ito po ay pangmayaman. So sinabihan agad sila para hindi sila ma-shock. Kasi mayat-maya hihingi, Dad, kailangan ko po ng 30,000 para sa project. Dad, kailangan kong ganito. My goodness, eraser lang, 400. Sabi ko, anak, ang eraser namin, ginaganon ko lang sa dila, tapos ginaganon ko. Tapos yan pala sa inyo, eraser niyo. Eraser pa lang, 400 na. Ang ballpen nila, ang mamahal ng ballpen nila, kami noon, ang ballpen namin, yung Vic, ay hindi na naintindihan ng mga bata, hindi na atin lang naabutan yon. So, mga kapatid, hindi po madali until talagang he was able to finish. Ito po yung encouragement ko po bago tayo mag-pray. Nung mag-start po si Patrick na mag-aral, gusto niya maging architect. Kaya lang, wala talaga kaming finances para siya po ay mapag-aral. Kami po ni Chel ay nag-try na mag-business. Nag-business po ako ng sugpo, nasugpo ang paglaki na wala po ang kapital. So, we tried si Chel, nag-apply magtrabaho, hindi natanggap. And nagkasakit pa po ako. Pagkatapos si Chel ay, alam niyo naman, stroke siya twice at naoperahan pa. Grabe po yung trials. Kung titingnan niyo po based on our finances, hindi namin kaya magpaaral ng anak ng architecture kasi sobrang mahal. Pero sabi ko kay Chel, kasi ang sabi ni Chel,
Nak, bakit di ka muna mag-education? Medyo mura-mura yon. Pag makapagtrabaho ka, mag-ipon ka, saka ka kumuha ng architecture. Ako naman, ang nasa isip ko, ayaw ko po na isipin niya na gusto ko maging architect, pero dahil ang tatay ko at nanay ko ay mga pastor, inisip na walang pera, di ako napag-aral. So ayaw ko po na malait po yung ministry. So we took by faith, we walked by faith, we took the promises of God, we stood in the promise of God that God will supply. Alam po ninyo, every week, di namin alam saan namin kukunin ang baon nila araw-araw. Hindi rin namin alam kung saan namin kukunin yung pang tuition po dahil mahigit po 1 million ang nagastos po. So every time na manghingi siya sa akin, Dad, kailangan kong pera, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Ang alam ko lang, my God shall supply and we will pray. Alam po niyo, nakatapos po siya. And nung in-encourage po namin siya na mag-take ng board exam, sabi niya parang, Dad, di ko pa kaya, parang I need to prepare. So because in-encourage siya ng aking kapatid, napilitan siya, so kaya lang di siya pumasa. 70 ang passing, siya po ay 68 lang. Kasi half-hearted siya. Then nung January po, nag-schedule po na siya po ay may board exam. 3 days before ng exam, siya po ay nagkasakit. Pero pinilit mag-board exam. Pagdating po niya sa venue, siya po ay sumusuka, may trangkaso, grabe ang taas ng lagnat. Pinauwi po siya at hindi po siya nakapag-board exam. Another frustration. Pero alam po ninyo, we always encourage na hindi naman anak, magbumagsak ka o pumasa, walang mababago, anak ka namin. We give him the assurance. And then, ito pong June, siya po ay nag-exam po siya noong 11 and 13. Nung nag-exam po siya, ay hindi ko na siya halos nakakausap dahil pag tinawagan makikita mo yung dingding nila for yung mga nire-review po. Grabe, nasa taas. At natutulog siya alas 5 na ng umaga, alas 6 na ng umaga. Pag exam po niya, immediately he was frustrated. Sabi niya, Dad, sa dami-dami na nireview ko, wala malang naitanong sa akin. Parang alam po niyo, he was discouraged. Pero sabi ko, let's believe in God's miracle. Na alam po niyo, last Wednesday, bago po kami mag-prayer online, tumawag po siya sa akin at umiyak. Sabi niya, Dad, architect na ako. Praise God, siya po ay pumasa because the Lord is good. Amen? So, sinishare ko po ito sa inyo kasi hindi naman agad nakapasa siya. Grabe pong struggle na pinagdaanan niya. Struggle din po namin financially. Ilang beses pa po siyang na-hold up. Opo, wala na nga pera, na-hold up pa. Hindi marunong ma-hold upper. So, mga kapatid, ay talagang the Lord is good. Siya po ay nakapasa. Amen? At dapat atin po sila, kaya lang ngayon sila po ay papunta ng Hong Kong siya. Ngayon, mamaya-maya, after lunch ay papunta po sila ng Hong Kong. So mga kapatid, ito po ay sinishare ko po sa inyo talagang the Lord is good. Amen? Nung araw na yon na hinatid po niya, nung araw na, nung 18, ay hinatid din po niya si RJ papunta po sa Villamor Air Base dahil po siya ay take in ng exam para sa Air Force. So, we need your prayer. Pero alam niyo mga kapatid, aside po dyan, nag-aaral si Patrick na architecture. Si RJ po, ang kinukuha po niya ay, anong tawag doon? Si Tarch, ano yun? Course niya? Aviation po. Yung pang-airplano, pang-pilot po ang course niya. Sipin po niyo kung gaano katindi yung mga courses. Pag sinabi niya, Dad, gusto ko mag-pilot, siyempre iniisip ko saan kami kukuha ng pera. Pero ayaw ko naman na ma-frustrate siya. Sabi ko, sige lang by faith. Kung ang Diyos nga nag-provide kay Patrick, sa kanya pa. Magkasunod po yun. Tapos nag-dorm pa po. Wala nga kaming pambayad ng apartment namin, tapos nag-dorm pa. So mga kapatid, talagang we keep on believing and praying and believing and praying. Ito po ay sinishare ko po sa inyo kasi para to encourage, hindi para magyabang, but encourage everyone to inspire your faith. Hindi po madali ang aming pinagdaanan. And sa awa ng Lord, nakagraduate po si RJ sa kanyang pag-aaral sa PATS and then pumasok po siya ngayon sa Air Force. Let's pray na makapasa siya at siya po ay maging matanggap at maging pilot po siya in the future. So mga kapatid, kayo po ay gusto kong i-inspire. Kami po ay walang pera, wala kaming negosyo. Basta ang alam ko lang, my God shall supply all our needs. And we are living testimony of miracles. Sipin po nyo, alam nyo naman, more than 10 years na po ako na may pinagdadaanan na karamdaman
Na-stroke pang 2 beses si Chel, na-operahan pa siya, nagka-COVID pa. Matindi po ang trials. Pero mga kapatid, katulad ng sinishare sa atin ni Kuya Jerry, be faithful. Maging tapat lang po tayo. Hayaan natin na basta kung ano pinapagawa ng Lord, gawin lang natin and let God do the rest. Amen? So yun po ang gusto kong inspire sa buhay ng bawat isa sa atin. Salamat sa inyong mga prayers para kay Patrick, and please continue to pray for RJ na paglabas na kanyang exam, siya po ay pumasa at maging pilot po siya sa Philippine Air Force. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah. We praise you, Lord. We magnify your name. Hallelujah. Blessed be your name, O God. Blessed be your name. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa araw na ito. Sa lahat ng iyong biyaya at pagpapala, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, na kung anong mayroon kami, hindi dahil sa sarili naming kakayanan, kung hindi dahil lamang sa iyong biyaya sa aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, dahil tapat ka, Panginoon. There are times, O God, that we fail to fulfill our vows and our promises. But you remain faithful, O God, always and all the times. Panginoon, sa mga oras pong ito, patuloy po namin iniaalay ang aming buhay sa iyo. Panginoon, pinakita mo sa amin, sa aming mga buhay, sa aming pamilya, Panginoon, kung paano ka naging tapat, O Diyos, in providing our needs, at ganoon din, Panginoon, sa pagpapagaling mo, Panginoon, and sustaining us in all our battles in life. Thank you, Lord, na walang espesyal, Panginoon, sa sino man sa amin sa lugar na ito. Lahat po kami ay pantay-pantay sa iyong harapan. Lahat po kami ay iyong mga anak na bubuhay lamang dahil sa iyong biyaya. Panginoon, dinadalangin ko, Diyos, lahat ng mga magulang na narito ngayon, na nagsisimula pa lang sa pagpapaaral ng kanilang mga anak na hindi nila alam saan nila kukunin ang pera, ang baon, ang tuition, Panginoon, at pangangailangan ng kanilang mga anak. Lord, I pray na, Panginoon, itong mga na-share po namin, O Diyos, na mga testimonies of your goodness and of your provision, Panginoon, ay ma-inspire ang kanilang pananampalataya. Na anuman, Panginoon, anuman ang desire ng kanilang puso, ng kanilang mga anak, Panginoon, ng mga courses na kukunin sa kanilang pag-aaral, Lord, ipakita mo, Panginoon, na ikaw ay dakila, ikaw ay makapangyarihan, ikaw ay tapat, at ikaw ang nagpo-provide ng aming mga pangangailangan. Ama, sa mga oras pong ito, dinadalangin ko, na ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, ilayo niyo po kami, Panginoon, sa namang sakuna, disgrasya at aksidente, O Diyos. Ikaw, Panginoon, ang magpagaling sa sino mang may sakit at karamdaman na naririto, Panginoon. Alisin mo, Diyos, ang anumang mga sakit sa aming mga pangangatawan. Pagalingin mo po kami, Panginoon. Palakasin mo, Diyos, ang aming pangangatawan. And Lord, I pray na tunay, Panginoon, na ikaw din ang magpagaling at magpala sa lahat ng mga kasama po namin, Panginoon, sa online service na ito, Panginoon. Yung mga nanunod sa live streaming, Lord, ikaw, Panginoon, ang patuloy na mag-provide at magpagaling sa kanila. Panginoon, salamat din sa buhay ni Kuya Jerry, Panginoon, na ginamit mo sa araw na ito, Lord, to share, oh God, to teach us your word, Panginoon, na nag-inspire sa amin to be faithful, oh God, na kami ay maging tapat sa lahat ng oras, Panginoon, at alam po namin na kung kami ay tapat sa maliit na bagay, pagkakalooban mo kami at pagkakatiwalaan mo kami, Panginoon, na mas marami mga bagay, Panginoon, sa aming buhay. Panginoon, sa araw na ito, Diyos, dalangin po namin na ang aming biyahe papuntang Masbate, Panginoon. Lord, ilayo niyo po kami sa anumang sakuna, disgrasya at aksidente, O Diyos. Hawakan mo, Panginoon, ang mga sasakyan po namin papuntang airport, ang eroplano, Panginoon, papuntang Daraga National Airport, Panginoon, hanggang sa pagbiyahe namin papuntang Masbate, sa himpapawid sa lupa o sa dagat naming sasakyan, Panginoon. Ingatan niyo po kami, O Diyos. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa kapahamakan. We ask for your angels to watch over us and protect us, O God. And Lord, we pray, Panginoon, na palakasin mo ang pangangatawan ng bawat isa sa amin, Panginoon, na mga tagapagturo na gagamitin mo to teach and to equip and to train your people, Lord God, sa lugar ng Masbate. Lord, we just depend on you, for it's not by might nor by power. It is by your Spirit alone. Panginoon, kumilos ka, O Diyos, sa training na gagawin po namin sa Masbate. Kayo po ang mag-provide sa lahat ng pangangailangan na mga dadalo, Panginoon, maging sa mga pupuntang mga teachers, Panginoon, sa lugar na yon. Lord, maraming salamat, O Diyos, sapagat alam po namin, hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. We thank you and we bless you, Lord, for answering our prayer and for blessing us always.
We thank you, Lord God. We thank you, Lord, maging sa pagbubukas ng aming Bible School. Salamat, Panginoon, na maraming estudyante mag-enroll, Panginoon. Hindi lang, Panginoon, taga-Love of Christ, but from other churches, Panginoon, na sila ay makasama namin sa pag-aaral ng iyong mga salita. Panginoon, maraming salamat, O Diyos. We give you praise and we give you thanks, O God. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Right now, I declare the decree of God's word. Yevarikika Adonai viyesmerika. Yaer Adonai panavileka vekoneka. Isa Adonai panavileka viyasemlika shalom. Bashem Yeshua HaMashiach. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus' name we pray. Everybody says amen. Sabi natin lahat, I receive. Sabi mo sa katabi mo, shalom. Wholeness, wellness, nothing missing, nothing broken. You are saved. You are healed. You are preserved. You are healthy. You are strong. You are prosperous. You are blessed. You are rich. You are a new creation. You are more than conqueror. You are the righteousness of God. You are blessed forever. Sabihin po natin lahat, the blessing of the Lord will make me rich, and He adds no sorrows with it. Sabihin mo sa katabi mo, the blessing of the Lord will make you rich, and He adds no sorrows with it. Sabihin mo sa katabi mo, congratulations. You are blessed now and forever. Amen? Sabihin mo sa kanya, you are handsome, you are beautiful. In Jesus' name, amen. And amen, and amen, and amen. Praise God. Sige po, sa darating po na Sunday, ay meron po tayong service. Kung papansin po niyo, walang worship team natin kasi meron po tayong isang youth dito na ikakasal po mamayang 3:00 ng hapon, kaya wala po ang worship team natin ngayon.